Hello, hello, hello. Doc Bry is here. Kamusta po kayong lahat dyan? No? Our topic for today, naku po, eto. Dun sa mga nag-iisip na mag-low carb, at dun din po sa mga naglo-low carb na rin, nadapa, no? Mahirap bumangon. Meron akong patient kanina, no? Nag-low carb na siya. Actually, nag-guide na rin siya noon eh. Ngayon, gusto niyang bumalik ulit sa low carb na bumalik ulit siya sa puro processed food, high carbs. Ngayon, hirap na hirap daw siyang bumalik sa low carb. Sabi ko, kaya mo yan, naturuan ka na namin eh. So, ito yung mga basic na pwede ninyong matutunan. So, bakit low carb? Ano ba ang low carb? Sa mga baguhan dyan, lalo na gusto talagang mag-improve ang kanilang health. Etong low carb. We're going to cut down all those carbohydrates and all those processed foods. Tatanggalin talaga natin yan. Ano ang mas priority natin? Mga real foods. Ano ba yung mga real foods? Okay, whole foods. Ayan, yung mga fish, chicken, pork, beef, egg, vegetable. Na saan ba natin binibili yan? Wet market. Not the grocery. Ayun sa dry market. Wet market tayo. Okay? Well, dun natin madidetermine na ano ang pinaka-healthy. No need for looking the ingredients. Simple as kikiluhin na lang. Okay? Ito yung mga itlog. Itlog. Kinikilo ba itlog? Hindi. Ang mga manok, baboy, baka, kinikilo mga yan. Okay? Gulay, yan. Importante din sa atin. So, ang kadalasan kasama ng mga ito ay improvement of your health condition. Imagine mo, mag-focus ka ngayon sa real foods, not the processed, ultra-processed food. Napakadami niyan dito. Kaya, isa-isa nating tatanggalin yan. So, bakit natin pinipili ang mag-low carb? Mas nakokontrol natin ang pagkain. Yung satiety, alam niyo pagka nag-low carb kayo, mabilis kayo mabubusog. Kapag high carb kayo, pansinin nyo, gutom palagi. Naghahanap palagi ng pagkain. Ang ginagawa, pagkakain nyo, high carbs, with rice, with bread, busog na busog ka. Diba? Ang sarap matulog. Siesta time. Mga siesta time, 20 minutes lang ha. Huwag more than. Okay. So, after siesta time, pag gising mo, gutom. So, kakain ka ulit. Naghanap ka ulit ng merienda. So, may breakfast ka na, may merienda, may lunch, may merienda sa hapon, dinner. Meron pa merienda sa gabi. Kasi minsan narinig nila kay Doc Bry, eat when hungry. Ayun. Gutom sila ng midnight. Sabi ni Doc Bry, kakain eh. O di kumain. High carbs naman. O di sinabi mag-high carbs kayo. Okay? Pagka nag-focus kayo sa real foods at umiwas sa mga processed food, marami, umaayos ang energy. Kasi yung energy source nyo, nakukuha na natin sa protein, sa fats, Yung carbohydrates, bakit naging low carb, hindi zero carb, low carb? Sa mga vegetable naman yun. Di ba? Importante, alam nyo kung saan pagkukuhanan ng energy. Imagine mo, kukuha ka sa processed food. Anong energy yon? Sugar. Mababangk ka lang. Okay? So, importante, whole food and very nutritious sa mga yan. So, tandaan ninyo, kung kayo ay merong health condition, magpakonsulta muna bago mag-low carb. Okay? Siyempre, magpakonsulta kayo dun sa doctor nyo na nakakaintindi ng low carb. Okay? Marami walang alam sa low carb. Ang alam lang nila sa low carb, walang kanin.
puro karne. O, yun lang yung alam nila. Okay? Mali po yun. Okay? So, eto, iisa-isahin natin. Bakit? So, anong uunahin natin? Yung mga tunay na pagkain. Isda, itlog. Uunahin yung kakainin yan. Mas simple ang pagkain, mas madaling susundan to. Okay? At saka variety pa rin tayo, no? Fish, chicken, pork, beef, variety. Okay? Ang mahalaga dyan, eat when hungry, stop when full. Chew your food properly 20 times before swallowing. Gasgas na, pero ulitin ko pa rin dahil marami sa atin dito, bago nasusundan pa rin natin. No? Whole food, real food. Kaya, nung panahon, 30 years ago, 40 years ago, puro tayo lutong bahay Kaso, dumami na ang mga fast food. Kaya tinawag fast food, very fast, nandyan na. Kaya, kadalasan yung mga high carbers dyan, pagka matagal ang pila, mainit ang ulo. Sa mga low carb, pag pumila, mahaba, hindi mainit ang ulo. Okay? Ang galing, di ba? Alright, so, ang mahalaga din dito, iiwasan natin yung mga processed food. Ano ba yung mga processed food na yan? Mga favorite yung mga chips, mga candy, pastries, ayan. Alam mo, mga matatamis na yan. When you crave for more, no? When you eat sugary food, sugar drink, you crave for more of that. Okay? So, you need to cut na yan. Dapat nga sasabihin ko, bawasan. Pero sa akin, you need to cut that. Ang nahihirapan dyan yung mga diabetic. Why? Pagka-diabetic, sinasabi ko na sa kanila, you are an addict. Addicted to sugar, to pastries, to pastas, no? Addicted to rice, to bread, to biscuit. So, mahirap nilang makontrol yan, lalong-lalo na pag nasa harapan na nila yan. Kaya kadalasan, pag nagdala kayo ng pasalubong, puro cake, no? Bread, talagang hindi nila matatanggihan. Kaya back to zero again. Hirap na hirap sila. Kaya minsan, kailangan the whole family should support the patient. Kung alam ng buong pamilya na diabetic ang inyong kasambahay, gusto yung gumaling siya, gusto nyong mag-normal ang sugar, tulungan natin. Paano natin tutulungan? Huwag kayong magpapasalubong ng mga pagkain na nagpapataas ng asukal. So, paano ko malalaman na ang pagkain magpapataas ng asukal? Aba, check nyo yung sugar nyo. Tingnan nyo. Kung diabetic kayo, after eating, 2 hours after eating your food, check your sugar. Ang goal natin, 125 milligrams per deciliter and below. Doon naman sa mga millimole, 6.9 millimole per liter. Yan ang goal natin, goal. But ang titingnan natin, ang confirmatory will be the FBS and HbA1c. Pero sa akin, mas gusto ko nang i-check yung insulin resistant. So, fasting insulin, isama nyo na. Although it's pricey, mamili na lang kayo kung A1C or fasting insulin. Okay? So, mamimili na lang tayo dyan. Pero kung both, pwede na rin. Kung may budget. Kung walang budget, FBS, pwede na. Titingnan na natin yung sugar ninyo. HbA1c is the reflection of your sugar 2 or 3 months ago. Yung average sugar ninyo. Kaya mas gusto ko pa ang fasting insulin. And, syempre, kasama na FBS, fasting blood sugar. Okay? So, pag mas marami kayong nakakain na mas natural, mas nabubusog. Okay? At natatanggal yung tinatawag na addiction na to. Okay, eto. Kumain tayo. Pag gutom, Dok, alas 8, alas 9 ng gabi, gutom pa ako. Sabi ko, yes, you can eat. Yan yung natin, whole purpose.
is when you're hungry, you eat. Okay? But, you need to focus on the real foods. So, meron akong mga foods, no? Nasa safe food list, may caution food list, and danger food list. So, dun lang kayo sa safe food list magfo-focus. Kahit magutom kayo 4 times, 5 times, 6 times. Kumain kayo 6 times, you just focus on the real foods. Eventually, after 3 weeks, 4 weeks of doing this low carb, 1 month mapapansin nyo, hindi kayo nagugutom na. Magugulat kayo, twice a day na lang kayo kumakain. Dati, 6 times a day. Ngayon, paggising nyo sa umaga, ay, hindi ako gugutom So, hindi kayo kakain. Kadalasan, magiging 10 a.m. na ang kain ninyo. Kaya doon sa mga nag-opisina, pumapasok sa opisina, no, sa trabaho, magbaon, pwede. Okay? Magbaon na lang kayo. So, hopefully, sa work ninyo, pwede kayong mag-break na maaga. When you're hungry at 10 a.m., doon kayo kumain. Pero, ako, 12 noon ang kain. Okay? Pero, syempre, may time, pag feeling mo gutom, isang tip para ma-extend ang fasting ninyo. Pag nagutom, feeling nyo gutom sa umaga, sip your electrolytes. Pag nawala ang gutom ninyo, dehydrated lang kayo. Hindi kayo talaga gutom. Pero kahit na uminom kayo ng electrolytes and still you feel hungry, ibig sabihin gutom na po yan. You need to eat. Okay? So, paalalahanan pa rin natin na mas maganda talagang muyiing magbuti ang ating pagkain. Alam ko masarap mga pagkain ninyo. Pero wag nating mamadaliin. Chew it properly 20 times before or more before swallowing. Okay, next. Fluids. Ay, nako. Mga Pinoy or mga ibang tao dyan. Dok, hindi naman ako uhaw. Ba't ako iinom? Hindi yan katulad na eat when hungry, So, we need fluids. Bakit? Pag mainit, pinawisan, or mainit, tayo perspire. So, may mga fluids yan. So, may electrolytes din yan lumalabas. So, we need to replenish. Okay? Kailangan natin. So, sa akin, kinocompute ko po ang fluids ng bawat isa kasi depende yan sa timbang. No? Sa mga adult, depende yan. Okay. So, pwedeng kulang kayo or pwedeng sobra. Meron din ako mga pasyente, Doc, napakalakas kong uminom ng tubig. So, when you drink extra pa, madidehydrate din kayo. Okay? So, we need to compute your fluids. Meron tayong minimum, may maximum na fluids. Okay? So, importante yan. Then, eto na. Tulog. Okay. Halos karamihan sa atin natutulog ng alas 12. Ayan. Alas 11. Yung iba nga, alauna, alas 2. Bakit? Hindi naman dahil busy. Marami busy. Okay? Tinatapos agad ang trabaho. Pero we need to go back. No? Basic pa rin. Dati ang tulog natin, alas 5 pa nga lang, tutulog na. Bakit? Dahil dati noon, maaga tayong gumising. Ngayon kasi, maraming mga trabaho ngayon, no? Mga work na graveyard shift ang tawag nila. Nagsisimula ng hapon or ng gabi. Pero naintindihan natin yan. Kaya yung tinatawag kong occupational hazard. So, hazardous ang inyong occupation. Wala namang wala tayong magagawa dahil dyan tayo kumikita ng ating mga pagkakagastusan. Okay? Yung pang tustos ng gagastusin natin. So, wala tayong magagawa. So, we need to focus na sa work. Okay? Pero kung kaya ninyo na maaga matulog, you can wake up early para gawin yung mga kulang. No? Mas importante yan, mas maganda. So, din yung med school, mag-aaral ka, tulog ka,
gising ka ng madaling araw, doon ka mag-aaral, mas ma-absorb mo yung mga pinag-aralan mo. Okay? And then, galaw-galaw, ito na ang pinaka, hate na hate ng karamihan. Exercise. To, pwede bang household chores na lang ang aking exercise? No. Iba po ang exercise. May program yan. So, doon sa mga sedentary people, ano ba ang mga sedentary? Ay madalas nakaupo, nakahilata, nakahiga. Okay? Walang ginagawa sa bahay. Sedentary ang tawag dyan. Okay. You can start. Sa mga naglo-low carb po, no? You just wait for 1 month muna. Kailangan mag-adapt muna ang low carb sa katawan ninyo bago kayo magbuhat or mag-resistance exercise. Pero doon sa mga nag-exercise na tapos nag-low carb, tuloy nyo lang. Okay? Doon sa hindi, wag muna. Baka ma-injured kayo. So, importante dyan is meron tayong 3 times a week na resistance exercise, then may 3 times a week din na cardio exercise. Sa mga sedentary, ina-advise ko, cardio kayo muna. After 1 month, saka tayo magbubuhat. Resistance. Siyempre, magle-level up yan. Hindi pwedeng walking lang kayo ng 30 minutes, no? Maximum 30 minutes. Puro kayo walk. 1 taon na, puro walk na lang. Aba, mag-level up naman kayo. Ibig sabihin, dun na lang ba kayo sa ibaba? Ano ang level up? Meron tayong brisk walking. Level up yan ng walk. So, pag magle-level up ka, puro ka brisk walking na, gusto mo mag-level up, jogging naman ang tawag yan. Basta mahalaga 30 minutes, iwas injury, lalong-lalo sa mga morbidly obese or obese. Walking, yung isang patient namin, yung minonitor pa nga namin, no? Hindi niya kaya 30 minutes na walk. Ang kayang-kaya niya nung umpisa was a 5-minute walk, nakahawak pa sa pader. Eventually, nung nag-lose na siya ng weight, nakaka 10 minutes, 15 minutes, nag-level up siya. Okay? Importante yung activity natin. So,